Minsan mamaya. Sa pamamagitan ng ibang trabahong ito, napagtanto ng Lokwa na ang bagyo ay lubos na maimpluwensyahan. At tumawag, gaya ng pinaniniwalaan ng maraming tao, na talagang pinapanatili niyang ligtas ang kanilang tahanan. Mula sa pagiging sentro ng krimen. Tapos na, karunungan ng bagyo at paglutas ng bawat isyu sa utang ng baka. Ay din kung bakit, maraming residente ang maaaring magpatuloy sa paninirahan sa isang lugar. Napabayan ng gobyerno ng Hong Kong. Isang gabi, habang nakaupo si Lakuan at kumakain ng isang piraso ng tinapay. Pagkatapos ng trabaho, bigla siyang tinawag ni Cyclone. At niyaya siyang kumain ng sabay. At ang restaurant ng roast pork, kung saan nagtatrabaho si Lakuan. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay lihim na pinagmamasdan ng bagyo ang Kuan knowing na hindi pa siya nakakain ng masarap na pagkain. Simula nung nasa Walt City. Kapag nakahain na ang pagkain, halos hindi kumakain ng kuan ko. Lalo na, dahil ito ang unang pagkakataon. Siya ay tinatangkilik tulad ng isang marangyang ulam ng karne. Simula nung lumipat sa Hong Kong. Habang nagsasaya sa pagkain, nagiging mausisa ang bagyo kung ano ang nakalok. May balak gawin. Sa perang iniipon niya, alam niyang marami siyang trabaho araw-araw. Ipinapaliwanag iyon ng nakalok. Gusto niyang bumili ng identity card. Para makatira siya ng permanente sa Hong Kong. Without worrying na mahuli ng pulis. Para sa pagiging isang ilegal na imigrante. Marinig ang pagdanasa ni Lakuan. Nagpa siya si Cyclone na tulungan si Lakuan na makamit ang kanyang pangarap. Sa kanilang pag-uusap, iminumungkahi din iyon ng bagyo. Natutulog si Lakuan sa attic ng restaurant. Sa halip na sa rooftop. Nangako na hindi siya sisingilin ng renta. Kaya ang bagyo ay nagpapaalala sa kanya na, habang ang pag-iipon ng pera ay mahalaga. Kung kalusugan ng Lakuan lumalala, hindi niya matatamasa ang mga bunga ng kanyang pagpapagal. Habang lumilipas ang mga araw, mukhang mas masaya si Lakuan na nakatira sa Walt City. Habang malugod siyang tinatanggap ng lahat, sa kabila ng pagiging bagong dating. Isang araw, habang naghahatid ng pagkain sa isang brothel, Lakuan nakilala ang isang maliit na batang babae na nagngangalang Sued. Sa paghihintay sa kanyang ina na matapos ang trabaho, ang batang babae, kailangan ding masaksihan ng malupit na pakikitungo ng kanyang ama, ng kanyang ina. Alam ito, nakikiramay si Lakuan ngunit hindi niya magawang aidmanda ito. Makalipas ang ilang araw, Lakuan nakita muli ang maliit na batang babae. Nakatayo at nakatitig sa kisame ng isang hallway, kung saan nakasabit ang katawan ng kanyang ina. Matapos matuklasan ang katawan, agad na ibinaba ng Lakuan ang ina ni Soy Ching. Ilang sandali matapos ang bagyo at ilang residente, kasama si Avenue, dumating, para imbestigahan ang dahilan ng pagkamatay ng ina ni Soy Ching. Ang pagsusulit, pagkatapos ay ibinunyag iyon, hindi namatay ang biktima sa pagkahulog sa gusali, ngunit mula sa isang suntok na naging sanhi ng pagkalagot ng kanyang baga. Ito ay nagpapahiwatig na, ang may kasalanan. Sinadya niyang itulak ang walang buhay na katawan ng ina ni Soy Chings mula sa gusali, upang ipakita ang kanyang kamatayan bilang isang simpleng aksidente. Cyclone tapos magtanong, Shin upang ilipat ang katawan ng mga biktima sa isang pampublikong banyo. Pagtatapon, at iulat ang insidente sa konseho ng lungsod. So gobyerno na ang bahala sa libing niya. Marinig ito, nagulat si Lakuan sa mga tanong. Bakit parang magkaiba sila para aidmanda ang pagkamatay ng ina ni Ing? Ipinaliwanag iyon ng bagyo. Maraming residente ng Kalon. Walang opisyal na identity card. Ginagawang imposibleng ayusin. Isang maayos na libing nang hindi pumukaw ng hinala ng pulisya. Na maaaring mapahamak ang buhay ng ibang mga residente. Sa Kalem. Sa isa pa. Ang okasyon lock isa. Galit sa insidente ng pagpatay. Nagsimulang manghuli sa ama ni Soy Ching. Na pinaghihinala ang mamamatay tao. Siya lang kasi ang laging inaabuso ang asawa niya. Gumagamit ng mask candy para takpan ang kanyang mukha. Naghahanda si Lakuan na bugbugin ang ama ni Soy Ching. Habang naglalakad siya sa eskinita ng lungsod. Hanggang sa napagtanto niyang may 3 pang mas na lalaki. Pinupuntirya din ng ama ni Sweet Ying. Walang pag-aalinlangan. Lakuan team up sa kanila upang salakayin ang kanilang target.
Kapag aksidenteng natanggal ang maskara ni Laquan, binigyan agad siya ng isa sa mga lalaking nakamaskara ng bagong maskara para hindi makilala ng target ang mukha niya. Matapos matagumpay na bugbugin ang ama ni Soiching. Hanggang sa hindi na siya makalakad. Laquan. At nagpa siya ang tatlong lalaking nakamaskara na umalis sa kanilang target. Pagkatapos, nagkukumpulan silang apat. At mapagtanto na, lahat sila ay may parehong intensyon. Of teaching Soiching's ama ng leksyon. Sa palaging pang-aabuso sa kanyang asawa. Bukod sa pagkikita ni Shin at Avenue. Nakilala rin ni Laquan ang 12 master. Isang hingema ng tigre. Bagaman tigre, ay isa sa mga pinakaiginagalang na tao sa Kalem. Kilala siyang sumusunod sa bagyo. Dahil sa kabaitan niya. At iniligtas ang buhay ng tigre sa nakaraan. Sa susunod na araw, Laquan ay nakikita na may bagyo. Ini-enjoy ang kanyang leisure time sa pamamagitan ng pagpapalipad ng saranggola. Sa sandaling iyon, tanong ni Cyclone kay Laquan tungkol sa pag-atake sa ama ni Soiching. Although binugbog ni Laquan yung lalaki, wala siyang pakialam dahil sa kanyang pananaw. Ang ama ni Soiching ay nararapat na gantihan ang malupit niyang ugali sa asawa. Habang nag-uusap, bagyo, naiinis din sa balak ni Laquan na manirahan sa Kowloon. Babala sa kanya upang maging handa sa anumang bagay. Maaaring mangyari yon sa lungsod. Sa hapon, habang ang mga residente ng Kowloon ginagawa ang kanilang mga aktibidad. Isang programa sa telebisyon sa Hong Kong. Tinatalakay ang kinabukasan ng lungsod. Alam na ang taon ay makabuluhan para sa Hong Kong. Dahil pumayag ang Britain na ibalik ang Hong Kong sa China. Ang tagapagsalita sa programa, humipo din sa iba't ibang isyong panlipunan sa Kowloon. Lungsod ng mundo. Nagmumungkahi na ang lungsod ay maaaring give-in ng gobyerno upang maiwasan ang mga ilegal na residente at bawasan ang bilang ng krimen sa Hong Kong. Habang nakikinig ng balita, ang bagyo ay nasa lugar ni Avenue. Pagpapasuri sa kanyang kalusugan dahil sa isang tumor sa kanyang mga baga. Ito pala, paulit-ulit na tanong ni Avenue kay Cyclone para masuri ang kanyang baga at isang ospital na may mas mahusay at mas kumpletong kagamitan. Sa kasamaang palad ay tumanggi ang bagyo. Iniisip na ito ay walang kabuluhan. Since feeling niya wala na siyang masyadong oras para mabuhay. Gayunpaman tanong ni Cyclone Avenue para ilihim sa mga residente ang kanyang karamdaman. Kaya hindi sila mag-aalala tungkol sa kanyang kalagayan sa kalusugan. Matapos ang pagsusulit sa Avis Place, pumunta si Cyclone para salubungin ang kanyang kasamang si Dick Shell, na nawalan ng asawa at 2 anak sa away. Ilang dekada na ang nakalipas, bukod sa pagbibigay sa kanya ng monthly rent money from Kalem. Binabayaran ng mga residente sa bagyo. Paalala rin niya kay Dick Chow upang simulan ang pagpapalam sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Dahil sila, tumatanda at nararapat na mamuhay ng payapa. Sa kasamaang palad, pakiramdam ni Dick Chow ay dapat niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang pamilya. At ang mga kamay ni John Zen. Kahit na ang bagyo ay namamahala upang patayin ang mga anteng-anteng. Dick Chow matinding upang manghuli ng pagkakataon pamilya. Lalo na ang kanyang anak na napapabalitang buhay pa. Sa kabilang banda Laquan Shin. 12 at Avenue ay natipon sa adik sa restaurant. Masayang kumanta ng karaoke ng magkasama. Ibinabahagi rin nila ang kanilang mga pangarap para sa hinaharap. Tulad ng Avenue. Gustong maging doktor. And Shin nangangarap na magbukas ng karaoke place. Kaya niyang kumanta buong araw. 12 ang gustong maging big boss. Para kumita siya nang hindi nagsusumikap. Samantala, Laquan, iniisip lang kung paano siya mabubuhay ng permanente. Sa Kalo, pagkatapos, Laquan ng multo sa Cyclone's Barbershop upang ipahayag ang kanyang pagnanais na gugulin ang kanyang buhay sa Kalen. Pagkamatay ng kanyang ina, inamin ni Laquan na palagi siyang nakatira sa bawat lungsod. Ngunit pagkatapos na nasa Kowloon, pakiramdam niya ay natagpuan na niya ang kanyang tahanan. Sa panahon niya sa Kowloon, masaya ang pakiramdam ni Laquan at nakakatulog ng mahimbing. Kaya gusto niyang manirahan sa lungsod. Kitang-kita sa mga mata niya ang kaseryosohan. Hiniling ni Cyclone kay Laquan na manatili sa Kowloon ayon sa gusto niya. Bago gibay ng pamahalaan ang lungsod.
Sinabi rin ni Cyclone na tuturuan niya si Laquan kung paano maggupit ng buhok. Dahil balang araw, baka siya na ang pumalit sa pamamahala sa barbershop. Laquan ay nalilito sa mga salita ni Cyclone. Lalo na, nang biglang nagsimulang putulin ng bagyo ang kanyang beer. Sabay-sabay, habang inaahit ang balbas ni Laquan. Nagsisimulang mapagtanto iyon ng bagyo. Si Laquan ay kahawig ng dati niyang matalik na kaibigan, si John Zen. Sa ibang pagkakataon, inaanyayahan ni Shin at ika-12 si Laquan sa isang restaurant, sa labas ng Kalem, upang ipagdiwang ang isang party na hino-host ni Dick Shell. From Shine at 12 paliwanag, Laquan natututo ng Dick Chow. At ang tigre ay may mahalagang papel para sa pautang ng baka. Dahil hinahawakan nila ang mga isyu sa labas ng Kowloon. At protektahan ang pagkakaroon ng mga lungsod mula sa Hong Kong. Gangster. Samantalang bagyo sila ang pinuno. Ay responsable para sa pagpapanatili ng seguridad sa loob ng Kowloon. Ang 3 litro ng Kowloon. Sinasabing nanumpa ng kapatiran. Tinitiyak na kung ang isa sa kanila ay nahaharap sa problema, ang iba ay handang tumulong.